Ayon sa mga ulat, pinag-iisipan daw ng Pentagon kung dapat bang tuluyang baguhin ng digmaan sa Iran ang presensya ng militar ng Amerika sa Gulpo. Iniulat ng Washington Post na sinusuri ng Department of Defense kung dapat bawasan ang bilang ng mga tropa at muling pag-isipan ang muling pagtatayo ng mga base na nasira ng mga pag-atake ng Iran. Karaniwan, may humigit kumulang 40,000 tropa ang US Central Command sa halos 20 lugar sa gitnang silangan. Binibigyang diin ng Pentagon na hindi pa ito formal na pagsusuri o desisyon na umatras. Ngunit ipinapakita nito ang lumalaking debat sa Washington kung kaya pa bang panatilihin ng Estados Unidos ang kasalukuyang presensya nito sa rehiyon o kung dapat bang ilipat ang mga resources sa ibang mga prioridad marahil tulad ng China. Para pag-usapan pa ito, kasama natin ngayon si Michael Perjon, isang consultant sa foreign policy at pambansang seguridad at dating intelligence officer na kasama natin mula sa Washington. Michael, ilang buwan nang tinatamaan ng mga pag-atake ng Iran ang mga base ng Amerika. Ngayon, may ilang analyst na nagsasabing ito ay isang bihirang pagkakataon para sa Pentagon na muling pag-isipan ang presensya nito sa rehiyon. Pero Michael, paano nakatutulong o nakasasama sa interes ng Amerika ang pananatili rito? Kailangan natin manatili sa gitnang silangan dahil kung aalis tayo, papasok ang Russia at China. At nakita na natin itong nangyari sa nakaraang 5 hanggang 6 na taon. Pagdating sa mga base ng US, sangayon ako na dapat nating alisin ang ilang base sa gitnang silangan, lalo na yung nasa Qatar, yung nasa Doha, at yung mga nasa Iraq. Hindi natin nagamit ang mga base na yon para ipatanggol ang mga Amerikano laban sa mga pag-atake ng terorista mula sa mga proxy ng Iran. At hindi rin natin nagamit ang mga base na yon para ipagtanggol laban sa mga ballistic missile ng Iran at mga pag-atake ng drone laban sa Israel. Kaya kailangan nating itigil ang pagpapagamit ng ating mga base sa ating mga kaalyado para gawing parang bihad tayo. At iyan ang isang bagay na inaasahan ng Iran. Nagawang tamaan ng Iran ang mga puwersa ng US sa Iraq, sa Jordan, sa Syria at sa ilang pagkakataon ay walang naging kapalit na parusa. Kaya kailangan talaga nating muling pag-aralan yon at bigyan prioridad ang ating mga kaalyado sa rehiyon, ang ating tunay na mga kaalyado, ang mga kaalyado na talagang nagpapagagit sa atin ng kanilang mga base. Amunahing ang Israel at marahil ang hilagang Iraq, lalo na ang rehiyon ng Kurdish. Sa usapin ng Iraq, ibig kong sabihin, ikaw mismo ay ilang taon ding nagtagal sa Iraq. Sa loob ng mahigit 1 buwan, sinasabing mag-withdraw na ang mga tropang Amerikano mula sa Iraq. Kaya ano ba talagang kailangang maisaayos para maging matagumpay ito kung pag-uusapan natin ang paglipat ng mga tropa sa reyon? Sa totoo lang, ang tungkol sa pag-alis sa Iraq, maganda talaga ito dahil hindi mo pinapaboran ng baddal. Inaalis mo ang militar ng US. Dapat din nating tapusin ang ating pagsasanay, intel at pinansyal na suporta sa gobyerno ng Iraq at itulak silang lumayo sa Iran. Tapusin ang ugnayan nila sa Iran para mangyari yon. Kaya sinusuportahan ko ang pag-alis ng mga tropa mula sa Iraq. Nandiyan daw tayo para pigilan ang pababalik ng ISIS pero ang totoo, nandoon tayo para protektahan ang ating mga tropa laban sa mga atake ng drone at missile ng mga proxy ng Iran. Kaya dapat tayong umalis sa Iraq, siguro pumunta na lang tayo sa Kurdistan. Ang sinasabi kong Kurdistan dahil sila ay kaalyado natin at tumulong sa atin laban sa ISIS, Al-Qaeda at mga Shia militia. At sila ay palaging inaatake ng Iran at Turkey at iba pa. Kaya kailangan talaga nating muling suriin kung sino ang tunay nating mga kaalyado. At nabanggit ko ang Turkey, kaalyado lang ang Turkey sa pangalan. Nabanggit ko rin ang Qatar, kaalyado lang din sa pangalan. At pareho silang sumusuporta sa Sunni na bahagi ng Axis of Resistance na ito. Ang presensya ni Jolani sa Syria kasama ang ISIS at Al-Qaeda. Ang Piran mula sa Qatar na pumapasok, sumusuporta sa Hamas. Kailangan nating muling suriin ang mga relasyong iyon at palakasin ang ating ugnayan sa UAE, sa Israel at sa mga Kurdo sa hilagang Syria at hilagang Iraq. O sige Michael, kung muling susuriin ng Estados Unidos at mag-pull out ng ilan sa mga tropa mula sa reyon at ilang mga base, maaari ba itong magbigay ng kalamangan sa Iran? Ibig kong sabihin matagal nang itinutulak ng rehimen ng Gulf na paalisin ang militar ng Amerika. Kaya nga sinasabi ng Iran na ilang beses nang tinamaan ang mga bansang Gulf. Kaya sa isang banda, maaari bang ipakita ng Islamic Republic na ito ay isang panalo para sa kanila? Kung ako ay nasa Tehran, sasabihin ko na ito ang isa sa mga kondisyon na hinihiling namin sa Administrasyong Trump na hindi lang pag-isipan kundi talagang gawin. Itinuturing itong isang pulang linya ng Iran na manatili ang mga puwersa ng US sa reyon. Kaya hindi ito madaling tanggapin. Kaya iniisip ko na ang paunang ideya ng pagbabawas ng presensya ng US ay bahagi ng mga pag-uusap na sina Jared Kushner at Witkoff ay isinasagawa sa pamamagitan ng kanilang mga Qatari na tagapamagitan sa Iran. Parang ganito ang uri ng pag-uusap tungkol sa kasunduan na nakita natin sa Doha, Oman at sa iba pang mga lugar. Nakita natin na may mga hindi mapagkakatiwalaang bansang nagsisilbing mga tagapamagitan pagdating sa Iran. At ang tinutukoy ko ay ang Turkey, Qatar at Oman. Panalo ito para sa rehimen dahil pinag-uusapan natin lahat ng ito sa media, di ba? Pinag-uusapan natin kung ang US
kung magsasara ang mga base, ang moral ng mga tao sa isang Navy carrier kung ang US ay may sapat na ballistic missiles o mga kakayahang pangopensa at depensa para ipagpatuloy ang pagsisikap na ito. Lahat ng yan, lahat ng mga bagay na ito ay nariyan at kailangan maniwala ng rehimen na may kalamangan sila dito dahil may paparating tayong eleksyon. Ang dami pang mga pagtagas ng impormasyon sa media. At sa totoo lang, pinapalakas lang nito ang kanilang kumpiyansa. Kaya nilang bantaan ang Europa. Kaya nila nagagawa ang mga walang kwentang banta sa ating mga kaalyadong Europeo dahil walang sumasalungat sa rehimen na ito. Sa totoo lang, sinisisi nila si Trump sa lahat ng nangyari hanggang ngayon at sinasamantala yon ng Iran. Michael Prejean, laging nakakatuwang marinig ang iyong pananaw dito sa I-24 News. Pinahahalagaan namin ang pagsama mo sa amin. Salamat. Salamat. Salamat sa pag-imbita sa akin. Salamat. Bumabalik tayo dito sa studio kasama si Major General at Reserves Eitan Dangot. Meron na lang tayong halos 1 minuto bago ang ating break, pero ano magiging ibig sabihin nito para sa Israel kung ang Estados Unidos ay magbabago ng presensya nito sa reyon? Kailangan mo rin mag-isip para sa sarili mo. Nakikita mo kung gaano tayo kakonektado at kakoordinado na umabot tayo sa isang antas na matagal na nating hindi naranasan o hindi pa talaga naranasan. Kung paano ngayon magkatuwi-kilos ang Israel at Estados Unidos sa operatibong antas sa buong gitnang silangan. Nagsisimula ito sa intelihensya, sumasaklaw ito sa infrastruktura, pati na rin ang pagpapalitan at sabayang pagpaplano at iba pa. Sigurado akong kailangang laging magsagawa ang Estados Unidos nang sabihin na nating estratehikong pagtatasa tungkol sa sitwasyon. Nandun na kami noong panahon ni Obama. Pareho rin pahayag ang ginawa namin nung sumunod na panahon kay Trump. Pero tingnan mo, tuwing nagsisimulang baguhin at muling isaayos ng Estados Unidos ang kanilang deployment, may nangyayari rito. At kung tatanungin mo ako, hindi pa ito ang tamang panahon, pero kailangan nilang pag-isipan ito. Pero sa tingin ko, masyado pang maaga dahil kailangan muna nilang makapagtala ng mga tagumpay sa mismong larangan sa pandaigdigang pulisya. Kaya mga tanong na nakatuon sa hinaharap. Habang nakatutok tayo sa kasalukuyan, parang ganoon ang dating.